Kailangan ko na umuwi. Hinahanap na ako ng asawa ko. Malungkot na sabi ni Ramil kay Ocean nang nasa isang restaurant sila. Pinapunta ni Ocean doon si Ramil para ibigay regalo niya dito dahil Father's Day. Nagawa niya magsinungaling na importante ang sasabihin niya para lang pumunta roon ang lalaki. Dahil hindi pupunta si Ramil doon kapag hindi importante ang sasabihin niya. Si Ramil ang matagalan nitong gusto. Halos 2 taong nagpapapansin siya dito pero bigo siya. Lumuwas nga siya dito sa Maynila para baguhin ang takbo ng buhay niya at para hanapin ang sarili. Naging sunod-sunuran na lang kasi siya sa kanyang mama kaya nag-decide siyang sa Maynila manirahan. At doon nga ay nakilala niya si Ramil. Ang lalaki nagparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Nakikita niya dito ang pagiging ama nito pero hindi iyon ang gusto niya. Feeling niya ay safe siya dito at hindi siya pababayaan. Isang linggo matapos ang nilang pagkilala, sinabi nito na may asawa na ito. Noong una nagulat siya at hindi makapaniwala. Pero dagli ring nawala dahil mas nangibabaw ang kagustuhan niya para sa lalaki. Pero iba ang binibigay na pagmamahal nito sa kanya. Pagmamahal na mas nangingibabaw ang pag-oorga na parang magulang. Ocean, nakikinig ka ba? Nang hawakan ng kamay niya ni Ramil ay sakalang bumalik ang isip niya. Tumingin siya dito at pinagdaop niya ang mga palad nila. Akala ko pa naman matagal kita makakasama ngayong araw. Nagtatampong himig niya dito at napayoko ulit siya. Itinaas nito ang mukha niya at ngumiti. Okay. Hindi muna ako uuwi. Okay? Huwag ka na malungkot. Ngiti ka na. Agad na nagliwanag ang mukha niya sa narinig. Agad siyang napatayo at masayang niyakap ang lalaki. Pinagtingin ng sila ng ibang taong naroroon kaya humiwalay siya dito at natatawang bumalik sa upuan. At gaya nga na pangako ni Ramil sa kanya, maghapon sila magkasama. Nagmall sila, nagpunta sa Nubali at nagtagaytaya. Gusto ni Ocean na huwag na lang matapos sa sandaling iyon. Sana walang asawa si Ramil at para sila na ang magkakatuluyan hanggang sa huli. Pero malabo pa sa sabaw ng pusit iyon. Wala siyang masyadong alam sa pamilyang meron ito. Basta alam niya ay may pamilya ito at hindi sila pwede sa isang relasyong binabalak niya noon pa. Nang mahatid siya ni Ramil sa kondo niya ay nakaramdam na naman siya ng kalungkutan. Kalungkutang ayaw niyang maramdaman ang mag-isa. Magkakasunod na katok ang pumukaw kay Ocean ng hapong iyon. Hindi niya namalaya nakatulog pala siya matapos siyang ihatid ni Ramil. At nang buksan niya iyon ay nagulat siya na ang ina ang nasa labas ng pinto. Hindi agad siya nakapagsalita. Paano nito natuntun ang tirahan niya? Hindi mo ba ako papasukin man lang? Tanong nito sa kanya. Agad siyang gumawa ng space para makapasok ang ina sa loob. Sinundan niya ito sa may salas. Ang mga mata nito ay palingalinga na tila nag-i-inspeksyon o kung ano. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Nanatili lang siyang tahimik. Kumusta ka na? Tanong nito. Nanatili lang siyang walang imik. Nahihiwagaan kasi siya sa ina. Alam niyang may kailangan ito sa kanya. Dahil inalam talaga nito ang tirahan niyang hindi niya sinabi kung saan siya nakatira. Ayaw kasi niyang ipaalam sa mga magulang kung anong ginagawa niya sa buhay. Kung pagrebelde ang tawag doon, siguro ay oo nga. Okay lang ma. Ba't kayo nandito? Tanong niya sa ina na nagpabuntong hininga sa ginang.
Nandito ako para sa isang pabor. Napatingin siya sa ina at nalilito. Anong ibig niyo sabihin? Anong pabor? Ocean, gusto kong layuan mo siya. Walang gatula sabi nito na ikinagulat niya. Sinong siya? Anong ibig niyo sabihin? Nalilitong tanong sa ina. Alam kaya nito ang tungkol sa kanila ni Ramil? Pero papaano? Alam mo kung sino ang tinutukoy ko, Ocean. Matalino kang tao. Pero hindi ko kalaing papatol ka sa may asawa na. Natigalgal siya. Paano ito nalaman ang tungkol sa kanila ni Ramil? Hindi pumasok sa isip agad ni Ocean na mayaman nga pala sila. Kayang-kaya ng ina na kumuha ng detective para malaman ang lahat ng gustong malaman nito. Ma, mahal ko si Ramil at alam ko anong ginagawa ko. Napalakas sa sabi niya na nagpatayo sa ginang mula sa kinauupuan ng couch. Mahal? Anak, naririnig mo ba ang sinasabi mo, ha? Anak, pamilyadong tao yun. At kapag nalaman ng asawa niya tungkol sa inyo, hindi lang siya ang mananagot kundi pati ikaw. Hindi mo kailangang magmahal ng lalaki may asawa na. Marami diyang iba. Yung legal, hindi yung ganyan. Mahabang sermon sa kanya ng ina. Umiling siya. Ma, please. Kung iyan lang sasabihin niyo, makakaalis na kayo. Sabi niya na hindi nakatingin sa ina. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng ina. Lumapit ito sa kanya ng bahagya. Umuwi ka na, anak. Kung hindi mo mahiwalay ang lalaking iyon, doon ka sa akin. Doon safe ka. Wala makakalapit sa'yo at wala makakapanakit sa'yo. Mahinang sabi nito na hindi pa rin niya ito hinaharap. Mahal kita, anak. Mahal ka namin ng daddy mo. Kahit may iba na siyang pamilya, nakasupport pa rin siya sa'yo, sa akin. Sa atin, anak. Kaya ayaw kong malaman niyan tungkol sa lalaking iyon. Kaya hinanap kita at balaan sa kung ano mangyayari kapag nagpatuloy kayo. Oo, pwede mong ibalik yun sa akin. Pero ginagawa ko lang ito dahil nararanasan ko yan sa daddy mo. Masakit. Mahirap. Pagkasabi niyon, ay hinalikan siya nito sa pisngi at tuloy na nga lumabas ng pinto. Naiwan siya nakatayo pa rin. Biglang uminit ang mga mata niya at naglandas sa mga luhang kanina pa niyang pinipigilan. Pagkaalis na ina ni Ocean, ay agad siya nagbihis at kinuha ang susi ng sasakyan. Gusto niya magpahangin. Gusto niya makalimutan ang mga sandaling iyon. Nakita na lang ni Ocean ang sarili na nakaupo sa bench habang nakatanaw sa karagatan ng Manila Bay. Magandang pagmasdan ang papalubog na araw habang sinasabayan ng mahinang tunog ng alon at kaunting ihip ng hangin. Dito muna siya magpapalipas ng sama ng loob. Hindi maalis sa isip niya ang sinabi ng ina. Bakit kailangan mangyari iyon sa kanya? Bakit kailangan niyang umibig sa isang lalaking alam niyang hindi panghabang buhay ang kanilang pagkasama? Napubuntong hininga na lang siya at tumingin sa malawak na karagatan ng Manila Bay. Ismael point of view. Napagdesisyonan ni Ismael na bago siya umuwi ng bahay ng kanyang mga magulang, ay pumunta muna sa lugar kung saan makakapag-relax siya. Galing siya ng Singapore at hapon na nakarating siya sa Pilipinas. Namiss niya ang Pilipinas matapos ang 4 na taong pagtatrabaho sa Singapore bilang engineer. At sa pagbalik niya, ay gusto niyang pumunta sa lugar kung saan malimit siyang pumunta noon, sa Manila Bay. Ewan ba niya, kapag nakikita niya ang magandang tanawing iyon, lalo na't mas gumaganda ito ngayon matapos i-renovate ng dating mayor ng lungsod. Pagkababa niya ng taxi, ay agad siyang pumunta at umupo sa isang bench na roon. Nahagip ng kanyang paningin ang isang babaeng nakaupo sa katabing bench na inuupuan niya. Tila malalim ang iniisip nito
Hindi siguro nararamdaman ng babaeng pinagmamasdan niya ang maamo at magandang itsura ng babae. Mahaba at alon-alon ang buhok nito na dumadampi sa maamo mukha nito. Naka-side view ang babae, pero kita niyang maganda ito kahit sa ganong anggulo. Lalo na siguro kung nakaharap na ito sa kanya. May bahagi ng puso niya na biglang bumulong sa kanya na lapitan ito. Pero nahihiya siya. Biglang naturpe ang puso niyang matagalan na hindi tumitibok sa isang babae. Maya-maya ay nakita niyang may kinuhang babae sa loob ng bag nito. Phone nito ang kinuha at parang may binabasa na message to doon. Kita niyang biglang kumunot ang noo nito. Agad nitong inilagay ang phone sa bag at nagmamadaling tumayo. Napatingin ito sa gawin niya, kaya agad niyang iniiwas ang tingin dito. Nang ibinalik niya ang tingin sa babae, ay paalis na ito at nakatalikod na sa kanya. Napailing na lang siya. Napansin niya ang isang bagay sa kinaupuan ng babae kanina. Agad niyang kinuha iyon at napangiti siya. Maya-maya ay naalala niyang may kailangan siyang katagpuin. Bukas iyon ang umaga. Kliyente niya iyon sa Singapore na narito na rin sa Pilipinas. Mayamang ginang ito at kailangan niyang mapao ito sa alok niya para masave ang negosyo ng pamilya. Agad siyang tumayo at nilisan ang lugar na iyon. Ocean point of view. Naiinis si Ocean para sa ina. Nalaman na nga nito ang tirahan niya, kaya naman panay na ulit ang paramdam nito sa kanya. Pagkatapos ng 2 taong pag-iisa, 2 beses lang siguro ito tumawag sa kanya para mangumusta. Tapos ngayon, bigla itong lilitaw na lang ulit. Sigurado siyang may kailangan ito sa kanya. Hindi niya maiwasang mapaisip habang tinatahak niya ang daan pabalik ng kondo niya. Sakay siya sa kotse niya. Nag-text kasi ang mami niya kanina na magkita daw sila bukas. Importante daw at kailangan nandun siya. Binigay nito ang address ng isang restaurant doon sa Makati. Ayaw niya mapagtalo pa sa ina, kaya pagbibigyan niya ito. Hindi rin naman ito titigil sa pangungulit hanggang hindi nito nakukuha ang gusto sa kanya. Kinabukasan, maagang umalis sa kondo si Ocean para katagpuin ang ina. Pagpasok niya sa restaurant kung saan sila magkikita, ay nakita agad niya ito. Pero nagulat siya nang may kasama itong lalaki. Nakatalikod ang lalaki sa kanya. Agad naman siya nakita ng ina at tumayo ito at sinalubong siya. Humalik ito sa pisngi niya at iginaya sa isang upuang naroon. Nang makaupo siya, ay ipinakilala siya nito sa kanyang kasamang lalaki. Halatang nagulat ang lalaki at maluwa ang pagkakangiti sa kanya na magkaharap sila. Anak, si Ismael Delgado. Engineer siya. Nakilala ko siya sa Singapore nung inasikaso ko yung business natin doon at may ino-offer siya sa akin. Ismael, ang anak ko nga pala si Ocean. Nakangiting pakilala nito sa kanya. Hi! Bati nito, sabay lahad ng palad sa harap niya. Nakipagkamay naman siya dito at kiming ngumiti. Hindi niya mapigilang mapahanga sa taglay na kagwapuhan ng lalaking kaharap. May kamukha ito, pero hindi niya alam kung sino. Bumilis ang tibok ng puso niya na maglapat ang mga palad nila. At nakakapaso ang tingin nito na ewan ba niya kung bakit iyon nadarama niya para dito. Agad niyang binawi ang kamay sa binata at printing umupo ng maayos. Matapos nga ang pupupulong ng ilang oras, ay panay tangulang siya sa ina. Iba kasi ang tumatakbo sa isip niya ng oras na iyon. Iba kasi ang dating nito sa kanya na parang nagkita na sila ng lalaki kung saan. Maya-maya pa, ay nagpaalam na nga ito sa kanila at naiwan silang dalawa sa lamesa. Hindi muna siya pinailis ng ina at sinabing magkwentuhan muna sila nito at pumayag naman siya. Gwapo siya, no? Walang girlfriend yun.
Nagulat siya, sinabi nito. Ma, ano naman kung walang girlfriend yun? Himutok niya. Anak, bagay kayo ni Ismail. Kesa naman sa... Hindi nito na ituloy ang sasabihin nang pinukulan niya ng ina na maigting na kunot ng noo. Ma, mahal ko si Ramila at mahal niya ako. Pero mali ang ginagawa niyo. Pamilyadong tao yun, anak. I'm doing this for you para ano, ma? Para ireto sa isang lalaking hindi ko kilala? At para lang hiwalayan ko si Ramila, ha? Ganun ba? Mabait si Ismail, anak. Kilala ko siya noon pa. Kaya alam ko magiging safe at maligaya ka sa kanya. Maligaya, ma? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Uuwi na ako. Kailangan ko na magpahinga. Paalam niya sa ina. At takman tatayo na magsalita ito. Anak, matanda na ako. At kailangan kita ngayon. At ng kumpanya natin. Mahinang sabi nito. At makikita ang lungkot sa mga mata nito. Tumayo siya at nagpaalam na nga sa ina. Malungkot, inis, at awa ang nararamdaman niya para sa ina. Kahit gayong anong nangyari sa pamilya niya, ay hindi pa rin maalis sa kanya na magulang pa rin niya ito. At kailangan niyang sundin ang kagustuhan nito. Pero hindi sa bagay na ayaw niya. Ang ipagpalit si Ramil sa ibang lalaki lalo na kung si Ismail. At kahit nagwapo pa ito. Ano naman ba kung magmahal siya ng maling lalaki? Mali rin naman kasi kung mamahalin ni Rereto na ito sa kanya kung sapilitan iyon. 5 araw matapos ang pagpupulong na iyon, kasama ang binatang si Ismail, ay palaging nasa harap ng kondo niya ang lalaki. Kinuha ba itong bodyguard ng mami niya? At ito pa ang masaklap. Pati sa trabaho niya ay naroon ito at inaantay siyang umuwi. Hindi naman pinapansin ni Ocean ang lalaki na para bang hindi ito nag-i-exist sa mundo. Ismail point of view. Nang malaman niyang anak pala ni Mrs. Santos si Ocean, ang babaeng gumugulo sa isip niya pamula na makita niya ito sa Manila Bay ay natuwa siya. Hindi lang basta tuwa ang nararamdaman niya. Kakaibang pakiramdam na noon lang niya naramdaman sa isang babae. Matagal na yung huling naging girlfriend niya. Hindi na niya iyon napagtuunan ng pansin dahil sa negosyo nila. Negosyong pabaksak na at kailangan niyang gumawa ng paraan para maisalba iyon. Pamula na ibigay sa kanya ang negosyo ng mga magulang ay siya na nga ang humawak noon. Pero dumaan ang krisis na hindi niya inaasahan na nagpababa ng kinikita ng kumpanya. At iyon ang kanyang inaasikaso. Pumunta siya sa iba't ibang bansa sa Asia para humanap ng mag-i-invest sa kanilang kumpanya. At noong nasa Singapore siya, ay nakilala niya si Mrs. Santos. Nakabanggaan niya ito sa isang parke doon dahil sa malalim niyang pag-iisip. Kaya hindi niya napansin ang ginang. At mabilis na sumunod na nangyari. Nakita niya lang ang sariling kausap niya ang ginang at ikinuwento ang lahat pati tungkol sa kumpanyang pabagsak na. Inalok siya nito ng tulong. Baka daw makatulong ito sa kanya. At pamula nga noon, palagi sila nagkikita at madalas ito ikinuwento sa kanya ang nag-iisang anak nito na babae. Minsan pa nga ay nagbiro pa ito na bagay daw sila ng anak niya. Pero hindi dahil sa negosyo kung bakit niya gusto makita lagi si Ocean, kundi dahil ito ang babae nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam na hindi pa niya ulit naramdaman sa matagal na panahon na. Ang pag-ibig. At ngayon, heto siya. Matapos niyang makilala ang babae, ay lalo siya nakaramdam ng pag-asa sa muli nilang pagkikita. Hindi na niya ito pakawalan pa, kahit pa naiiwas nito sa kanya. Kinahaponan, maaga siyang pumunta sa trabaho ni Ocean. Nagbabaka sakaling mapapansin na siya nito. Pumarada siya sa tapat ng building na opisina nito. Ilang oras siya naghihintay doon at maya-maya pa ay nasilayan na niya ang babaeng papalabas ng buildings na iyon.
Napangiti siya, pero hindi malang ito tumingin sa kanya. Papunta ito sa parking kung saan nakaparada ang kotse nito. Sinundan niya ito ng tingin at napalas ang ngiti niya nang may lumapit ditong lalaki na nakangiti. Pero ibang ngiti ang nakita niya. Napakunot-noo siya. Ocean point of view. Pagkalabas niya sa pinagtatrabahuhan, ay napansin agad niya ang lalaking si Ismael. Katulad ng dati, hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa parking. Nang malapit na siya sa kotse niya, ay nagulat siya na makita si Danilo na lumapit sa kanya. Nakangiti ang kumaga. Ito lang naman kasi ang kumukulit-kulit na lumabas sila. Ayaw niya sa lalaki dahil bukod sa mayabang ito, ay ubod ng babaero. Kung sino-sino ang kinakalantiri nito na pati ang katrabaho niya ay dinadamay. Ngayon siya naman ang kinukulit nito. Ano siya, hello? No way. Mabilis siyang umiwas dito nang mapalapit na ito sa kanya. Pero nagulat siya nang bigla siya nitong hawakan sa braso niya at inarap sa kanya. Medyo nasaktan siya sa pagkakahawak nito kaya napasigaw siya. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Paangil sabi niya dito at pilit na hinila kamay dito. Pero hindi nito iyon binitawan na sa halip ay humigpit palalo ang pagkakahawak nito sa kanya. Ano pa ba nga hanapin mo, Ocean, ha? Kaya kong ibigay ang lahat sa'yo, pati ang kaligayahan mo kung gusto mo. Kaya tama na yung pakipot mo. Dahil pag hindi ako nakapagpigil, ay nahinto ito sa pagsalita nang biglang may humablot dito at nakita niya lang na sapo-sapo na nito ang mukha na natamaan ng kamao na kung sino mang nagbagandang loob nagmuha noon. Nabigla siya kaya napatakbo siya sa likod ng sasakyan niya at doon nagtago. Maya-maya ay isang tinig ang nagpasikdo sa dibdib niya. Tinig iyon ni Ismael. Huwag na huwag ka nang lalapit ulit sa kanya, ha? At kapag nakita ko ng pagmukha mo na malapit sa kanya, hindi lang yan makukuha mo. Galit na sabi nito kay Danilo. Naramdaman niyang parang nagtatakbo na ang lalaki at may isang taong papalapit sa kinaroroonan niya. Pagtaas na niya ng tingin ay nakita niya si Ismael na nakalahad ang kamay sa kanya. Nakangiti ito pero mabanaag sa mga mata nito ang galit na nailabas kanina. Ganito pala ito magalit, nakakatakot. Inabot niya ang kamay nito at inilalayan si nitong tumayo. Nahihiya siya sa lalaki matapos ang lahat ng ipinakita niya dito. Eto ngayon ito na nakatayo sa harap niya para tulungan sa lalaking kinaayaw niya. Pero di ba ayaw din naman niya sa lalaki? Pero bakit iba yung tibok ng puso niya ng oras na iyon? Gwapo talaga ito, lalo na pag nakangiti ito. May bigla siyang naalala, kaya biglang nagbago ang mood niya ng sandaling iyon. Salamat, ha. Pero kung inaakala mong pumapayag ako sa gusto ni Mami, nagkakamali ka. At siguro naman negosyo lang ang pakay mo sa Mami ko. At hindi yung gusto niya para sa akin. At sana, iyon lang talaga. Taas kilay na sabi niya dito. Nakita niya ang pagbabago ng ekspresyon nito. Anong ibig mo sabihin? Nandito ako para makita ka. Hindi dahil sa kung anong dahilan ng iniisip mo. Walang kinalaman ng mami mo sa pagpunta ko lagi dito at sa inyo. Ako may gusto nun. Mahinahong sabi nito. Tila napipilan siya sa narinig. Ang bilis naman ng pag-amin nito, gayong kakikilala lang naman nila. Pero ibang nararamdaman ng puso niya, pero ibang sinasabi ng utak niya. Nandito ito dahil may kailangan ito sa kanila. Umirap siya dito. Binuksan niya ang pinto ng kotse. At saka nagpaalam sa lalaki. Aalis na ako. Salamat. Pagkasabi niyang iyon, ay binuhay niya ang makina at pinatakbo na ito palayo. Naiwan naman si Ismael na nakatayo pa rin. Habang sinusundan ang tingin na papala yung sasakyan ng babae. Napahawak siya sa bagay na nasa bulsa niya. Ang isang bagay na mayroon siya na pagmamayari ng dalaga. Ocean point of view. Isang linggo matapos ang pag-uusap nilang iyon ni Ismael, ay hindi pa nga niya nakita ang anino nito pamula noon. Bigla niyang namiss ang lalaki.
Ewan ba niya? Pero iyon ang nararamdaman niya. Kinabukasan, maaga siyang pinusundo ng mami niya kay Mang Bert na driver nito. Pinapunta siya sa bahay ng ina na nasa Green Hills na akala niya ay pinagbili na ng ina. Marami talaga siyang hindi nalalaman sa ginagawa ng ina. Siguro dahil wala talaga siyang pakialam sa mga iyon. Wala siyang nagawa kundi sumama kay Mang Bert sa bahay ng mami niya. Pagkarating nila doon, ay muntikan na siyang mapalundag sa tuwa nang makita niya si Ismael sa bahay ng ina. Nagkakape ito habang may kung anong ginagawa sa laptop nito. Bihis na bihis ito at napaka-presko at napakagwapo. Gusto niyang puntahan ito at kumustahin. Pero hindi nga pala siya close ng binata at pinagtabuyan pa nga niya ito noong isang araw. Nakaramdam siya ng inis para sa sarili. Pagpasok niya ng bahay ay sinalubong siya ng ina at pagkakain nila ng umagahang iyon ay napagdesisyon ng umikot siya sa bakuran ng malaking bahay. Mahilig ang ina sa mga halaman at bulaklak, kaya naman may hardin ito doon sa likod. Habang pinagmamasdan niya ang mga bulaklak ay napansin niya isang bulto na nakatingin sa kanya. Si Ismael iyon. Lumapit ito sa kanya at pumitas ng bulaklak ng San Francisco at inabot ito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit tinanggap niya iyon at ngumiti sa kanya ang lalaki. Napangiti na rin siya dito. Lalo ka palang gumaganda pag umingiti ka. Hayaan mo, araw-araw ka tang bibigyan ng bulaklak para masilayan ko yung ngiti mo. Ismael, maya-maya ay sabi niya. About nga pala dun sa nasabi ko noon. Pasensya ka na ha. Nahinis lang ako sa sarili ko kaya nasabi ko yun. At salamat nga pala ulit sa pagtatanggol sa akin kay Danilo. Nahihiya na sabi niya sa lalaki. Nakatingin lang ito sa kanya at parang napapaso siya sa tingin nito na lalo nagpalukso ng puso niya na hindi niya matanto kung bakit. Basta na lang yung mga iyon nararamdaman niya kapag nakikita niya si Ismael. Lalo na pag gumingiti ito. Wala yun. Kalimutan na natin yun. Ang mahalaga, ngumiti ka na. Ngumiti ka na sa akin. Okay na ako doon. Sabi nito, sabay ngiting mas malawak pa. Ismael, tungkol dun sa negosyo nyo, gusto mo tulungan kitang kumbinsihin si mami na mag-invest agad sa iyo? Para masave agad yung company nyo. Kaya ko siyang kausapin at matutulungan kita agad. Ginagawa ko ito dahil gusto kong makaganti sa kabaitan na binigay mo sa akin. Promise, gagawin ko yan para doon. No, okay lang. Don't worry. Hindi mo na kailangan gawin yun. Pero salamat. Salamat sa alok mo. Nakangiting sabi nito sa kanya. At pagkuha na, ay nagpaalam na ito at tumalikod na sa kanya. Napatingin na lang siya sa hawak na bulaklak na ibinigay nito kanina. Mabilis lumipas ang oras. Naging okay na sila ni Ismael. Naging kaibigan na rin niya ang binata. At kita niyang hindi lang ito natuwa, pati na ang mami nito na botong-boto sa kanilang dalawa. At hindi naman niya binigyan ng kahulugan ang lahat ng iyon. Kaibigan lang ang pwede niya ibigay dito. Yun lang. Period. Isang umaga, kinausap siya ng mami niya. Aalis daw ito at pupunta ng Malaysia para sa isang business meeting. At siya muna daw ang bahala sa maiiwan nito. Doon na lang daw siya muna tumigil sa malaking bahay. Tila nalungkot naman siya sa nalaman niya. Pero wala naman siya magawa. Ang pag-alis nito ay dahil sa negosyo at kailangan ito doon. Nakalimutan tuloy niya ang promise niya kay Ismael. Nakakausapin niya ang ina para sa investment ito sa company ni Ismael. Umalis na ito ng araw na iyon na hindi nga niya nasasabi at naiwan nga siya sa malaking bahay. Makalipas ang isang linggo. Kinaumagahan, maaga siya nagising para magluto ng kakainin niya. Mamaya pang 10 ang pasok niya at 7 pa naman. Nang pupunta na siya ng kusina ay tumunog ang doorbell. Napakunot ang noon niya. Sino kaya iyon?
o baka si Cabert. Pero hindi naman siya nagbili na magpapahatid. May sarili siyang kotse at ayaw niyang pinagdadrive siya. Pagkabukas ng pinto ay nabigla siya nang mababuksan niya si Ismael na nasa labas. Nakatayo ito doon at nakangiting hawak-hawak nito ang dalawang paper bag na hindi niya alam kung ano yun. "Hi, good morning." Bati nito sa kanya. "Morning. Ang aga mo naman ata. Halika, tuloy ka." Anyaya niya sa lalaki. Pumasok naman ito at dumiretso na sa kusina. Dilhan nga pala kita ng pagkain mo at saka yung babaunin mo mamaya." Masayang sabi nito habang inilalabas sa paper bag ang dalang pagkain. Medyo marami iyon. "Ha? Nag-abala ka pa, Ismael. At saka ang dami naman niyan." Wala yun. Gusto ko mabusog ka bago pumasok sa work. At hindi mo na kailangan lumabas mamaya para mag-lunch kasi pinagluto na rin kita. I-microwave mo na lang. Masayang sabi nito. Kumuha ito ng kutsara at tinidor at pinagsandok siya nito ng pagkain at ulam. "Halika na. Masarap kainin to pag mainit pa." Yaya nito sa kanya. "Ikaw ang nagluto nitong lahat ng ito?" Tanong niya na hindi makapaniwala. "Oo. Mas masarap yan kaysa sa pagkain sa restaurant." Sabay kindat nito sa kanya at tila pinamulahan siya sa ginawa nitong iyon. Nga pala, sabi ni Ana, panay OT mo sa work." Hindi niya may pagkakailang kilala nito ang lahat ng katrabaho niyang malapit sa kanya. Paano ba naman kasi ang mga kaibigan na mismo ang lumalapit sa lalaki pag sinusundo at inahatid dito siya. Kung ano-ano na nga ang sinasabi ng mga ito tungkol sa kanya. Kaya wala na siyang may tatago kay Ismael. Maliban ang tungkol kay Ramil na hindi na niya kinukulit pa mula nang dumating sa buhay niya si Ismael. "Kaya pamula ngayon, ako na magluluto ng pagkain mo. Para ready na ang lahat. Kahit malate ka ng kain, at least hindi ka nabababa pa." Patuloy na sabi nito habang nagtitimpla ito ngayon ng kape nilang dalawa. Sa ilang linggo na kasama niya ang binata, ay nakita niya ang pagiging sweet nito at pag-aalaga sa kanya. Maya-maya ay may kinuha ito sa isang paper bag na kanina rin niyang bitbit. Isa ay yung una na maliit. Inabot nito iyon sa kanya. May nakasulat doon. May katagang, "Smile everyday. Hug me if you feel sad." Tumingin siya sa lalaki at sa pagkakataong iyon ay seryoso ito. "Para sa iyo yan. Alam kong may time na wala ako sa tabi mo. Kaya pag nalulungkot ka at feeling mo pagod ka na sa work mo, yakapin mo lang yan para maalis lahat ng iyon. Isipin mo na lang na ako yan na magko-comfort kapag malungkot ka o kaya pagod ka. Isipin mong nasa tabi mo lang ako. Palagi." Seryosong sabi pa rin nito. Ismael, bakit?" Iyon lang ang naibulalas ng bibig niya. "Ocean, gusto kong maalala mo palagi ako sa bawat oras. Sa bawat oras ng araw mo. Gusto ko na inaalala mo ako. Kasi ako, ikaw lang laman ang isip ko. Ikaw ang tumatakbo dito pamula na makita kita sa Manila Bay. Salamat. Salamat at nakita kita at nakilala dahil binago mo ang mundo ko." Seryoso pa rin sabi nito at nakatitig sa kanya. Maya-maya bigla ito napangiti at pinunasan ng tissue ang labi niya na may dumi ata. "O siya, kain ka na para mahatid na kita sa work mo." Sabi nito at nilagyan pa rin siya uli ng ulam sa plato niya. Kita niya ang saya nito habang ginagawa iyon. Ginagawa ba nito ang lahat ng iyon dahil sa investment na kailangan nito sa kumpanya niya? Huwag naman sana. Dahil nararamdaman niyang nahuhulog na rin siya para sa binata. Kinahaponan, pagkalabas niya sa trabaho, ina-expect niyang naroon si Ismael na naghihintay sa kanya. Hindi niya dala ang kotse niya kanina dahil inatid siya ng lalaki at sinabi nitong susunduin siya nito ngayon. At tama nga,
Naroon na si Ismael. Nakangiti ito sa kanya habang papalapit siya sa lalaki. Pinagbuksan siya nito ng pinto para makasakay siya at sumakay na rin ito. Tahimik lang ito habang nagdadrive at wala silang imikan sa biyahe. Napansin niyang iba ang way nito na tinatahak kaya napatanong siya dito. Ismael, pasan tayo? Tanong niya na naguguluhan. Bahagya itong sumilip sa kanya at ngumiti. Sa lugar kung saan kita nakita. Medyo maaga pa naman Okay lang ba? Nakangiting tanong nito. Ano pa ba magagawa ko? Papunta na tayo doon At isa pa, sasakyan mo ito. Mamaya maglakad pa ako nito pag hindi ako pumayag Nakangiting pahayag niya. Napatawa ito ng mahina. At ilang sandali pa nga ay narating na nila ang Manila Bay. Umuna siyang umupo sa bench na naroon habang si Smile ay may kinukuha ito sa likod ng backseat. Bumili pala ito ng pagkain nila. Nang makaupo na sila pareho, inilabas nito ang pagkain dala. At habang kumakain sila, ay nag-uusap sila tungkol sa kani-kanilang buhay. Hanggang nasabi niya sa binata ang paggusto niya sa lalaking may asawa na. Nakakatawa dahil nagkagusto ako sa kanya. Pero ayaw kong masira sa pamilyang meron siya. Kaya sinunod ko siya na maging kaibigan ko na lang siya. Ako nagpumilit sa kanya noon. Pero ayaw talaga niya. Anak daw ang turing niya sa akin. At syempre, parang nahiya ako sa sinabi niya. At tinanggap ko na lang yun na hindi talaga pwede. Mahabang kwento niya sa lalaki na matamang nakikinig sa kanya. Ikaw, kumusta ang pamilya mo? Kwento ka naman sabi niya sa lalaki. Ako? Maayos naman pamilya ko. Until I found out na may babae sa daddy. Ha? May kabit ang daddy mo? Ano sabi ng mami mo? Hindi ko sinasabi dahil ayaw ko siya masaktan. Mahal na mahal niya ang daddy ko. At ayaw kong masira ang pamilya namin dahil lang sa pambababae niya. Paano mo nalaman? Nakita mo na ba yung babaeng iyon? Tanong niya. Hindi ko pa siya nakikita At ayaw kong makita pa siya. Sinisira niya ang pamilya na may pamilya. Nahuli ko sa dad na may kausap siya sa phone niya. Nangyari iyon bago ako umalis patungong Singapore. Naisipan ko ngang hindi umalis nun after what I heard. Pero business niya nakasalalay dito. At ayaw ko mawala iyon sa amin. Kaya kahit masakit, pinagpatuloy ko ang pag-alis at iwan si mami. At habang si daddy nang bababae. Alam mo, hindi ko akalain na magawa yun ni daddy. Hindi ko pa talaga siya kilala ng lubusan. Kahit daddy ko siya. Malungkot niyang tinitigan ang binata at inalo. Sorry dapat pala hindi ko nalang tinanong. Sabi niya. Tumawa ito. Alam ba, okay lang yun. At least wala akong tinatago sa'yo, di ba? Ngumiti ito sa kanya at sumimsim ng juice na hawak nito. Pagkatapos silang kumain, nagiya na ito para ihatid siya sa bahay. Nang nakastapat na sila ng bahay niya, ay niyaya niya ang binata para pumasok. Nahihiya siya kung hindi malang nito aalokin kahit uminom lang ng tubig. Pumayag naman ang binata sa imbitasyon niya. Iniwan niya ito sa may salas at tinungo ang kusina. Pero sumunod ang lalaki sa kanya at sinabing ito na daw magtitimpla ng kape nila. Wala naman siya nagawa ng ito na nga ang nakialam sa pagtitimpla ng kape nila. Habang pinapanood niya ito, hindi niya maiwasang mapangiti. Lalo itong gumagawa po kapag ginagawa niyon. Kung paano bibuo ang muscles nito sa braso habang naghahalo ito ng kape. Kada, kape pala ang ginagawa nito. Paano kung nagluluto na ito ng iba't ibang pagkain sa harap niya? Teka, bakit hindi niya ito paglutuin? Magandang ideya iyon para magtagal pa ang binata sa bahay niya. Pilyong sabi niya sa isip. Ismael, parang nagugutom ako Gusto ko ng adobo. Tila nagulat ito
pero dagli ding ngumiti. Oo ba? Teka, ipagluluto kita ng ala Ismail adobs. Sabi nito habang naghahalongkat sa rep na iluluto. Ilang sandali pa nga, naghahanda na ito magluto. Ito na rin ang naggayat ng lahat mula sa sibuyas at bawang at iba pang gulay na ilalagay. Nagsimula na nga ito magluto habang siya ay siyang-siya habang pinapanood ito. Grabe, ang lakas ng tingin ng lalaking marunong magluto. Tapos ganito kagwapo at kamacho. Napangiti siya sa naisip. At nang matapos ito magluto, ay inahana ito ang adobo sa harapan niya. At sabay nilang pinagsaluhan iyon. Sarap. Komento niya nang makasubo siya ng isang pirasong ulam. Talaga ba? Wala bang halong joke yan? Oh, promise, seryoso. Ang sarap niya. Sabi niya habang sumubo uli na isa pang ulam. Oops, dahan-dahan lang, mainit. Pag-alalang sabi nito. Pinahid pa nito ang sauce na dumampi sa tagiliran ng labi niya at nagkatitigan sila. Ocean? Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Nararamdaman ko para sa'yo. At mababaliw ako kapag hindi ko sinabi yun sa'yo. Gusto kita. Gusto kita as in, mahal na kita. Natigilan siya at nakatitig pa rin ito sa kanya. Ocean, kahit hindi mo gusto ako suklian na pagmamahal na ibibigay ko, masaya na akong makasama ka, makita ka. Mag-iintay ako, mahalin mo rin ako. Ismaela. Oo. Putol niya dito. Nagulat ito at napakunot ang noo. Gusto nitong kumpirmahin ang sinabi niya. Oo? Meaning, gusto mo rin ako? Ganun ba, Ocean? Ngumiti siya tumango. Bigla itong ngumiti at napatayo sa kinauupuan at nilapitan siya. Niyakap siya nito at hindi pa nakontento, binuhat pa siya nito at napatili siya. Ismael, ano ba? Ibaba mo nga ako. Natatawang sabi niya. Ibinaba naman siya nito at tumingin sa kanya at pinaglapat nito ang mga ano nila. I love you. Saya ko. Sobrang saya ko. Promise, hindi kita sasaktan at ibibigay ko ang pagmamahal na deserve mo. I love you too, Ismaela. Salamat. Pagkasabi niyang iyon, ay masuyo siyang nalika ng binata sa mga labi niya. Iyon ang first kiss niya mula rito bilang nobyo niya. Makalipas ang 2 linggong mag-girlfriend at boyfriend, ay niyaya siya ni Ismael na ipakilala sa mga magulang nito. Masaya, pero kinakabahan siya at halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Papaano kung hindi siya magustuhan ng mga magulang nito? Hindi naman siguro. Mabait si Ismael at sigurado namang mabait din ng mga ito. Bahala na. Alam niyang hindi siya pababayaan ni Ismael ano man ang mangyari. Nang nasa harap sila ng bahay ni Ismael, ay tumingin ang lalaki sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. It's okay. Nandito ako. Pero kung ayaw mo muna makilala sila, naiintindihan ko yun. Nag-aalalang sabi nito sa kanya. No, it's okay lang. Gusto ko rin naman silang makilala eh. Sabay ngiti niya sa lalaki. Hinalikan muna siya nito sa noo bago sila bumaba ng sasakyan. Nang makapasok sila sa malaking bahay ng mga magulang ng lalaki, ay sinalubong sila ng mami ni Ismael na si Ginang Mayet. Agad siya ay pinakilala ni Ismael sa ina. Ang ganda mo pala talaga, no? Lagi ka kinikwento sa akin ni Ismael. And finally, na-meet na rin kita. Masayang sabi ng Ginang, sabay yakap sa kanya. Nagulat pa nga si Ocean sa ginawa ng Ginang. Napakabait nito tulad ni Ismael. Ma, si Dad? Tanong ng lalaki sa ina. Nasa itaas may kinukuha lang.
Kanina pa nga yung excited na ipakilala mo mamanugangin namin. Masaya pa ring sagot ng ginang. Iginaya sila ng ginang papuntang kusina kung saan nakahain ang masaganang pagkain na nasa lamesa. At na makaupo na sila, ay pinatawag ng ginang ang asawa sa katulong nila. At maya-maya pa ay bumaba na ito. "Hey! Nandito na pala kayo." Natigilan si Ocean nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Hindi siya maaari magkamali. Dahan-dahan siyang lumingon sa likod kung saan nanggaling ang pamilyar na tinig. Parehas silang nagulat ni Ramil na magkita sila. Gustong lumubog na lang sa kinatatayuan si Ocean ng mga sandaling iyon. Si Ramil ang ama ni Ismael. Si Ginang Mayet ang gusto niyang kunan ng asawa noon. At ang pamilyang meron si Ismael ang gusto niyang sirain noon. Hello po sir." Iyon lang ang nasabi niya sabay tayo. At tinakbo niya palabas ng bahay. Natigilan ang lahat, lalo na si Ismael. At hinabol nito si Ocean palabas ng bahay. Naabutan siya ng binata malapit sa may gate at niyakap siya. "Sweetheart, bakit? May problema ba? May masakit ba sa'yo?" "God, sabi ko na nga ba sa ibang araw na lang eh. I'm sorry. Ako may kasalanan lahat." Gumanti siya ng yakap kay Ismael. Bakit sa dinami-dami ng taong makikilala niya, bakit si Ismael pa ang anak ni Ramil, ang lalaki na nakaraan niya? Nagpatid siya sa binata sa bahay niya na hindi na nagpaalam pa sa mga magulang nito. Hindi na niniyaya si Ismael na pumasok sa loob ng bahay. Sinabi niyang kailangan na niya magpahinga at naunawaan naman iyon ng binata. Nagpaalam na siya dito at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Pagkasara niya ng pinto, ay doon bumuhos ang luhang kanina niyang pinipigilan pa. Ang sakit malaman ng katotohanan. Kung pwede lang ibalik ang panahon, ay gagawin niya. Maitamay lang ang pagkakamaling iyon. Hindi man siya pinatulan ni Ramil. Ang pakiramdam ni Ocean ay kinuha niya ang maraming oras ng lalaki sa pamilya nito. Bawat sabi niya at anyaya niya noon kay Ramil ay andoon ito at ginagabayan siya bilang anak. Gusto niya noon na mas higit pa roon ang ibigay nito sa kanya. Pero hindi ito pumayag sa gusto niya. Mas pinili nitong tagapayo sa mga panahong pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Panahong iniwanan sila ng daddy niya. Siguro sa pangungulila sa ama ang naramdaman niya at nahanap niya iyon kay Ramil. Kaya napamahal siya sa lalaki. Buti na lang hindi. Hindi ito bumigay sa gusto niya mangyari. At mabuti na lang talaga. Iyon na pinagpapasalamat niya ngayon. At iyon rin ang pinagsisisihan niya. Wala siyang maiharap na mukha sa pamilya ni Ismael, lalo na sa binata. Kapag nalaman nito ang katotohanan sa kanila ng daddy nito, nanghihinang umakyat siya sa kanyang silid at humiga nga sa kama, habang umaagos pa rin ang luha sa kanyang pisngi. Ilang araw nang hindi pumapasok si Ocean sa trabaho, nakakulong lang siya sa malaking bahay. Gusto niya mapag-isa at mag-isip. Panay tawag at text sa kanya ni Ismael, pero hindi niya ito sinasagot. Hindi pa siya handang humarap at kausapin ang binata. Panay tawag din ng mga katrabaho niya matapos nga mag-file siya ng leave sa opisina. Sinabi niya lang na masama ang pakiramdam niya at kailangan niya ng pahinga. Nag-decide nga si Ocean na kausapin si Ramil at humingi dito ng sorry sa lahat ng ipinakita at pamimilit niya noon. Sorry sa lahat ng ginawa niya para mahalin din siya ng lalaki. Sorry sa muntikang pagkasira ng pamilya nito na pamilya ng pinakamamahal niyang lalaki na si Ismael. Nag-message siya dito, nakatatagpuin siya sa restaurant kung saan sila nagkikita dati kapag pinapayuhan siya nito. Mabilis siya nagbihis at umalis. Pagkarating niya sa restaurant, ay naabutan niyang naroon na si Ramil. Tumayo ito na makita siya at pinaupo siya.
Um, Ramil, sorry. Iyon agad ang nasabi niya sa lalaki. Hinawakan nito ang kamay niya at tumingin sa kanya. Don't sorry. Alam kong naghahanap ka lang ng kalinga ng isang ama. At katulad ng sinasabi ko sa iyo noon, I'm here to listen at magbigay ng advice na para bang tunay mong ama. Alam kong mahal na mahal mo anak ko, Ocean. At masaya ako nakita mo na rin ang tunay na nagmamahal sa iyo na magpapaligaya sa iyo. Ramil, sorry talaga sa lahat ng nagawa ko. Nasabi ko, napakaisip bata ko noon at hindi ko alam mga sinasabi at ginagawa ko. At salamat. Tinanggap mo ako bilang girlfriend ni Ismael. Salamat. Ismael point of view. Nag-aalala sa Ismael sa kanyang nobyang si Ocean. Ilang araw ang nangyaring papakilala niya sa dalaga sa mga magulang niya. Ay bigla ito nag-walk out na hindi niya malaman ang dahilan. Sinisisi niya ang sarili dahil pinilit niya ang nobya. Baka hindi pa talaga ito handa at hindi lang masabi nito sa kanya. Bawat umaga, dinadalhan niya na pagkain ng dalaga sa kanila. Pero hindi siya nito pinagbubuksan ng pinto. Araw-araw, ganun ang ginagawa niya. Pero kanina, pumunta siya doon sa bahay ng nobya at wala roon ang sasakyan nito. Agad niyang naisip na nasa trabaho ito. Tamang-tama, dadaan siya sa Ching restaurant para dalhan ito ng pagkain. Agad niyang narating ang restaurant at pumasok sa loob. Sa isang sulok ng mga nakaupo doon ay may napansin siyang pamilyar na mga mukha. Hindi siya maaaring magkamali. Si Ocean ang nobya niya na may kahawak kamay na lalaki. At doble ang paggulat niya na mapagsino ang lalaki. Ang dad niya. Biglang sumiklab ang galit na naramdaman niya ng oras na iyon. Susugurin sana niya ang dalawa, ngunit naig na ang kahihiyang magawa niya. Napadako ang mata ng dad niya sa direksyon niya at napatayo ito na makita siya. Tila gulat na gulat ito at mabilis na pinakawalan ang pagkakahawak sa kamay ni Ocean. Pati si Ocean ay napalingon sa direksyon niya. Gulat din ang nababalatay sa mukha nito na agad tumayo at lumapit sa kanya. Nasaktan siya sa nakita at nasaksihan. Agad siyang lumabas at tinungo ang sasakyan. Alam niya nakasunod ng dalaga sa kanya. Narinig pa niya ang pagtawag ni Ocean sa pangalan niya. Ngunit agad niyang pinaandar ang kotse at nilisan ang lugar na iyon. Bakit, Ocean? Bakit nagawa ito sa akin? Bakit si Daddy pa? Ikaw pala ang kabit niya. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit? Mahinang sabi niya sa kawalan na patuloy na pagdadrive. Hindi niya mapigilang bumuhos ang mga luha sa mga mata niya. Pagkarating sa bahay, ay agad dumiretso siya sa kwarto at kinuha ang alak at baso sa minarap niya at uminom siya. Gusto niya magpakalasing. Gusto niya makalimutan lahat. Gusto niya makalimutan si Ocean. Ang babaeng pinakamamahal niya na siya rin nanakit ng puso niya ngayon. Ocean point of view. Pamula nang makita sila ni Ismael ang daddy nito, hindi na nagparamdam sa kanya ang nobyo. Isang linggo pabalik-balik siya sa bahay nito, ngunit bigo siyang makausap ito. Palaging sinasabi ni Tita Mayet na ayaw daw siyang kausapin ni Ismael. Naawa naman sa kanya ang mami nito at sinabi nitong kung ano man ang nangyari sa pagitan nila ay alam daw nitong maayos din daw nila iyon. Guilty ang nararamdaman ni Ocean na sandaling iyon. Ibig sabihin, wala pang alam ang ginang sa nangyayari. Nauunawaan niya kung bakit hindi iyon sinasabi ni Ismael sa ina. Mahal nito ang ina at ayaw nitong masira ang pamilyang meron sila. Hindi na nga nagpumilit si Ocean na kausapin si Ismael. Umaasa siyang balang araw, mapatawad siya nito at maintindihan.
kung bakit nangyari ang lahat ng iyon. Mahal niya ang binata, kaya kahit matagal ang pagpapatawad dito sa kanya, ay hihintayin niya. Alam niyang mahal din siya ng nobyo. Ismael point of view. Mahinang katok sa pinto ang narinig niya bago bumukas iyon at inuluwan noon ang kanyang daddy. Lumapit ito sa kanya at tumupo sa kama niya. Anong ginagawa niyo rito? Mahina pero may diin sa tinig niya. Anak, alam ko kung anong nasa isip mo patungkol sa amin ni Ocean. Makinig ka anak. Mahal ka ni Ocean. At bilang ama mo, natutuwa ako dahil nakilala mo siya. Anak, walang namamagitan sa amin ng batang iyon. Nang makilala ko siya, ay puno ng hinanakit ang puso niya sa kanyang mga magulang. Lalo na sa ama niya. Sa ama niya nagloko sa mami niya. Kailangan ni Ocean ng kalinga ng isang ama noon. At noong nakita ko siyang umiiyak sa Manila Bay, nilapitan ko siya at tinanong. Ikinuwento niya ang lahat sa akin at naawa ako sa kanya. Tinuring ko na siyang anak. Binigyan ko siya ng advice. Advice na magpapagaan sa kanya. At nung nakita mo kami na sa restaurant, ipinapunta niya ako doon para humingi ng tawad sa lahat ng sinasabi niya sa akin noon at sa pamilya natin. Humingi siya ng tawad sa lahat-lahat. At masaya daw siya dahil nakilala ka niya anak. Na anak ko ba daw? Nagpapasalamat siya sa gabay para maintindihan lahat na hindi niya naintindihan noon. Anak, pakinggan mo ang paliwanag niya. Kausapin mo siya. Alam kong mahal na mahal mo siya. At ganoon din siya sa iyo. Pagkasabi niyon, ay tinapik siya sa balikat at umalis na ito. Naiwan siyang nalilito at naliwanagan sa sinabi ng daddy niya. Ang gago niya. Bakit niya hinayaan si Ocean na hindi magpaliwanag sa kanya? Agad niyang inayos ang sarili at mabilis na umalis ng bahay. Tinawagan agad niya ang nobya pero nakapatay ang phone nito. Tumawag siya sa opisina nito. Ngunit hindi daw pumasok ang nobya ng araw na iyon. Pumunta siya sa bahay nito. Ngunit wala doon ang sasakyan nito. Isa lang ang pwede nitong puntahan. Agad na yan tinungo yun at pagkarating niya doon ay nakita niya ang dalaga nakaupo at nakatanaw sa malayo. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa katabing upuan doon. Tumingin siya rito at hindi pa rin kumukupas ang malaanghel na ganda nito. Napansin niyang umiyak ang babae at nang punasan nito ang luha sa pisngi ay napagawi ang tingin nito sa direksyon niya. Nagtama ang mga mata nila. Gulat at kasiyahan ang natanaw niya sa mukha nito. Ismael, sabi nito na agad na pumunta sa kinauupuan niya at niyakap siya nito. Ginantihan niya ito ng mahigpit na yakap at humagulgol ito habang inaalo niya ito. It's okay and I'm sorry. I'm sorry dahil naging bulag ako sa katotohanan dapat pinakinggan ko noon. I'm sorry. Please, forgive me. Mahal na mahal kita, Ocean. And promise, hindi na ulit kita sasaktan ng ganito. I'm sorry. I'm sorry din, Ismael. Hindi ko alam kung... Shh! Alam ko na ang lahat. Don't explain, okay? Ang mahalaga ay tayo. At mahal na mahal natin ang isa't isa. Okay? Smile ka na. Ayaw ko nakikita kitang ganyan. Sabi niya. At may kinuha siya sa kanyang bulsa. Inilabas niya iyon at ibinigay kay Ocean. Nagulat si Ocean sa ibinigay niya. Paano napunta sa iyo to? Ang tinutukoy nito ay ang keychain na teddy bear na ibinigay sa kanya ng daddy niya. Isang buwan bago nila nalaman na may babae ito. Itinago niya iyon at hindi niya napansing na wala pala iyon sa kanya. Nakuha ko yan nung una kita nakita. Andito ka.
at naiwan mo iyan. Sayang nga eh, hindi malaki na nakausap at nakilala noon dahil nagmamadali kang umalis. Tapos nakita ko iyan. Hahabulin pa sana kita kaso nakasakay ka na sa kotse mo eh. Mahabang paliwanag niya. Salamat. Salamat Ismael. At iningatan mo ito. Niyakap siya ng babae muli. Napakasarap ng yakap na iyon. Namiss niya ang nobya. At ipinangako niya sa sarili na hindi na muli ito iyak dahil sa kanya. Umiyak man ito ay dahil iyon sa kaligayahan na makukuha nito mula sa kanya. Nang kumala sila sa pagkakayakap sa isa't isa, ay hinawakan niya ang mukha ng dalaga. Hinaplos niya ang pisngi nito at mataman tinitigan nito. Ocean, I love you. I love you very much. I will always love you until I die. I love you too, Ismael. Salamat. Pagkasabi nito iyon, ay hindi na niya inintay na mahalikan ang dalaga. Halik na banayad at mararamdaman ang tunay na pag-ibig at kaligayahan sa piling ng bawat isa. Ocean point of view. Makalipas ang isang buwan. Matapos nga pamamanhikan ng pamilya ni Ismael sa pamilya niya, ay agad silang nagpakasal sa simbahan. Iyon ang pangarap niya noon pa man at tinupad iyon ni Ismael. Dumalo ang daddy niya sa kasalan at kalaunan ay tinanggap ng mami niya ang paghingi ng tawad nito at ang relasyon niya sa mga magulang ni Ismael ay lalong tumibay dahil sa pagpapatawad at pagtanggap sa katotohanan. Masaya-saya sa piling ni Ismael. Wala na siyang mahihiling pa. Natutunan niya kapag may kamalian ka nagawa sa isang tao o sa mga tao nakapaligid sa iyo, kailangan mong humingi ng tawad at magpatawad. Dahil ang buhay, hindi magiging masaya kung may puot kang nararamdaman sa puso mo. Magpatawad ka at matuto kang humingi ng tawad sa iyong mga kamaliang nagawa.